Alright, mega love shout out Mabsat, no? Ito, nandito tayo kay Vodcaster, mga kakabsat. Nako po, ito, meron siyang short topic, himalat, 12 minutes lang. Pulong, lalabanan namin ang impeachment ni Sara Trillanes. Takot ka nga umaten sa impeachment. Sabi ni Trillanes, takot ka nga umaten sa impeachment hearing, which is true, di ba? Di naman umaten si Sara. Diyos ko po. O, sige, tuloy. Pasok, Sir Bad. Buenos dias, damas y caballeros. Umepal na naman itong tapang halalaki daw si Congressman Pulong Duterte at inakusahan niya ang Marcos administration of pressuring congressman to support or to vote for the impeachment kasi 'di ba after na determine na may probable cause ng Justice Committee ng House of Representatives, i-report na nila yan May 4, pag-resume ng session ng Congress sa plenary. Diyan sa plenary, after that, pwede the same day or the days later, pwede bumoto na sila diyan ng kung makabuo sila ng 1/3 vote o mga 1/5, pero meron na daw 200, they will refer it to the Senate for trial na. So, pero this early, binubulabog na ng mga DDS yung anuman merong plano nila Speaker Boji D on how to garner or generate the votes for impeachment. Ngayon, sinasabi ni Pulong na meron daw parang ops itong si Majority Leader Sandro Marcos to pressure congressmen to vote for the impeachment of Sara Duterte by withdrawing by telling congressman that if they will not vote for Sara Duterte, then Malacanang will withdraw the release or will stop the release of their pork barrel funds and even their ayuda funds, their inserted funds and other infrastructure project funds. Kumbaga, kung may warning daw sa mga kongresista kung hindi kayo boboto for impeachment, then hindi ilalabas yung mga pondo nyo ng Department of Budget and Management. At sinabi pa nga ni Pulong na walang atrasan sa laban na ito. Kaya lang sinagot siya kaagad ni Senator former Senator Antonio Trillanes. Sabi ni Trillanes, umatras ka nga sa laban ng kapatid mo sa House of Representatives, bahag buntot ka nga, ni anino mo nga, hindi nakita. Tama nga naman. Buti pa nga si Congressman Paulo Marcoleta, kahit pinapahiya, pinagtatawanan, pero laban pa rin. Pero sana si Pulong, yung anak niya, si Omar Duterte, yung pinsan niya isa, yung party list, at saka yung sila Pantaleon Alvarez, saan ang mga yan? Sila Suntay, wala naiwan na lang mag-isa. Itong si na puro kapalpakan at kahihiyan naman binibigay sa mga DDS. Itong si Congressman Marcoleta. Kaya sabi ni Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Ni Trillanes, wala yan. Huwag ka na umarte dyan, huwag ka na umepal dyan. So sa statement niya kahapon, ito ang pahayag ni Congressman Pulong Duterte. Sabi niya, nagtatawag na daw ang mga staff ni Charis referring to Sandro.
Nagtatawag na daw na ang mga staff ni Charis sa mga chief of staff ng mga congressman na bumoto para sa impeachment. Kung hindi ay tatanggalin ang buong General Appropriations Act or budget ng kanilang distrito. Ibig sabihin, lahat kasama yung mga pondo para sa patubig, paaralan, tulay, kalsada, at iba pang kailangan, lalo na sa mga probinsya, hirap na hirap na. Bukod dito, pati daw pondo para sana sa mga social services walang ibibigay. Tao ang gustong parusahan para lang sa desperate attempt nila na mawala ang kalaban sa politika. Anong kinatatakot nyo? Anong kinatatakot nyo? Sabi niya, what we are seeing now under the Bangag leadership is not politics as usual. This is outright coercion. Yan, coercion na daw ito. Sabi niya, the national budget is not a weapon. Hindi ito panakot, hindi ito ginagamit para pilitin ang mga halal na kinakatawan sumusunod sa kagustuhan nila. Ulitin ko, ang taong pinaparusahan nyo, sabi niya. So, ganito, sabi niya, hindi daw ito personal na kwarta ng, pasensya na, nag-alarm yung kwan ko, yung pansinin na, okay, bina-blackmail sila, sabi niya, tuloy daw ang laban nila. Sabi niya, hindi kami uurong, hindi kami matatakot, dili me magpailad. We will stand our ground, not for politics, but for the Filipino people who entrusted us with their voice. Wow! Ang gandang pakinggan, ang gandang pakinggan kung totoo, buti na lang winagwag siya kaagad ni Senator Antonio Trillanes sa post niya just a few minutes ago. Sabi niya, Lal, hindi ka uurong? Lal, hindi ka uurong? Congressman ka pero di mo kayang mag-attend ng impeachment hearing para ipaglaban ang kapatid mo? Tama nga naman. By the way, di mo ba i-deny ang mga milyones na nakuha mo kay Sammy Uy? Oo nga, tama. Di ba nasa konseho ka nun? Masilip nga ang salin mo. Yan, baka kakasuhan na naman ito ni Trillanes sa salin niya. Kasi ngayon, naipit na si Sara Duterte sa pagsisinungaling sa salin niya. So, yan. Tama naman ito si Trillanes eh. Hindi mo nga magawa umattend sa impeachment hearing para sa kapatid mo. Buti pa si Marcoleta naroon kahit napakabobo. Ginagawa na lang kengkoy at wala ng respeto. Nawala ng respeto ng mga kapwang congressman sa kanya. Kitang-kita naman. At nakikita mo talaga yung expression ng mukha ni Jinky Luistro tuwing nagsasalita na. Si Marcoleta hindi na mapinta mukha ni Jinky pero pinagbibigyan na lang siya. At baka sabihin na naman nila Sara na unfair or bias ang chairperson. Pero binabara na lang siya. It's just a manifestation, no need to answer. Pero kakatuwa yung nangyari. His hair. Iba-vlog natin yan later on. So durog talaga ito durog itong si Baste kay Trillanes, doon lang nga sa impeachment hearing, hindi mo magawa umattend kahit isang minuto lang. Te voy a confesar algo. Sé que mi cara ya te resulta irritante de tanto verla y podría cambiar de estrategia. Ilang araw yun? 5 araw halos yun eh. Mula pa doon sa substance and form at saka yung 6 na araw yan Pati yun doon sa substance, form at saka ground for impeachment.
Hindi ka lang man nagpakita roon. Umupo lang man doon. Kahit flower base ka lang. Kaya sabi ni Trillanes, hindi ka uurong. Congressman ka, pero di mo kayang mag-attend ng impeachment hearing. Parang ipaglaban ng kapatid mo. Yan. Baka takot siya kasi binabanggit doon sa Uy. Baka kung makita si Madriaga, sasabihin, yan, tumanggap yan ng ganito. Magkano yun? Meron silang quarterly, parang share sa drug money nila Michael Yang, nila Sammy Uy, 7, 12, 15, 40, 180 million. So, dapat masilip rin yung salin nito. Sana totohanin ni Trillanes na ito nang susunod na investigahan niya. Itong si Pulong, kasi alam ko guilty rin ito. So, yan. Sige, Pulong, kwan ka pa, marites ka pa. Ukol dito sa pressure daw sa mga kongresista sa budget nila. Yan naman bagay na yan. Mula pa sa mga previous administrasyon, nangyayari na yan. Kung opposition ka, ilalagay ililista yung mga programa mo, pero hindi ka ilalabas ng budget. Ganun lang yun eh. Kung nasa opposition siya, kumbaga, time pa nila Joe De Venecia, nangyayari na yan eh. Kumbaga, it's nothing new. Pero tingnan natin kung totoo ba yan o hindi. Pero sa ngayon, alam natin na pahiya itong si Pulong Duterte na hatapang halalaki daw, pero bahag buntod pagdating sa congressional hearings and or impeachment hearings sa House of Representatives. So, yan muna, update natin hanggang papunta na talaga tayo sa impeachment trial. So, ito na ang latest na kagabi na vlog na natin about yung ginagawa ng action sa Supreme Court. Ngayon naman, dito naman, iniintriga naman ng mga DDS yung mga possible boboto dyan para sa impeachment ni Sara Duterte. Salamat, So, Sir thank you Bad. very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all. Thank you, Sir Bad. Good